Naging tensyonado ang kilos protesta ng grupong Manibela bilang pagtutol pa rin sa Jeepney Modernization Program. Nauwi pa yan sa pagkuyog at pambabato. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kasing init ng panahon ng sitwasyon kanina sa Welcome Rotonda sa gitna ng kilos protesta ng grupong Manibela para sa kanilang panawagan na no to jeepney phase out. Hindi sila nagpatinag sa mga pulis na pumwesto roon. Nananawagan din sila sa Pangulo na dinggin ang kanilang hinaing. Ito po yung totoong majority na dapat ito yung pakinggan mo. Hinarang ng mga pulis ang mga nagrally na tutulak dapat maminjola dahil hindi makausad doon na nagprograma ang mga nagrally. Ayaw nating puwersahin, ayaw nating ipilit yung ayaw tayong padaanin kasi katulad nung panawagan namin na wag din kaming puwersahin doon sa hindi namin talaga kaya na pagpapatupad ng PUBMP. Target sana ng grupo na makarating sa Mendiola pero dito pa lang sa Welcome Rotonda, hinarang na sila ng mga pulis kaya dito na lang sila nagsagawa ng kanilang pagkilos. Ang problema, hindi lang sila nakaabala kundi talagang ayan, naharang na nila yung kalsada dyan sa Quezon Avenue, papunta sana ng Espanya kaya yung mga papuntang Maynila, grabe ang kanilang naranasan. Bandang tanghali, dumating ang tow truck na ayon sa pulis ay hahatak sa mga nakaharang na jeep. Pero ang tow truck pinagbabato at kinuyog ng mga nagrally. Ang ilan ng bato pa. Kasi bastusan po talaga, nakikiraan kami, ayaw nyo kaming paraanin. Tapos ngayon, ire-reker nyo kami. Ang mga nambato dinampot ng mga pulis. Pero paglilinaw ng ground commander, walang pag-arestong nangyari. Pinasipay lang kasi medyo nagkaroon na ng konti commotion doon. Ang mga media, huwag yung ano eh. Ang rally ng grupo nagdulot ng matinding trapiko. Ang ilan sa mga nakausap naming motorista na late sa pasok sa eskwela at trabaho. Perwisyo sila, boss! Perwisyo! Nakaka-perwisyo po sila sa ibang tao. May mga pasok pa po. Late na kami, alas 11 po pasok namin. No? Perwisyo din, kahit pa paano. Merong ilan na naiintindihan daw ang hinaing ng mga tsuper at operator. May pinaglalaban din naman sila. Pero giit ng grupo, hindi raw sila dapat ang sisihin kung bakit hindi nadaanan kanina ang Espanya southbound. Bago pa kami lumakad, bago pa kami magmarcha, sarado na po ang Espanya. Tumagal hanggang pasado alas 3 ng hapon ang programa roon bago nag-disperse ang grupo. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Ilang linggo pa lang ang nakakaraan matapos manalasa ang bagyong Karina at Habagat. Pero maaray pa rin hanggang ngayon ang mga taga-Bataan at Cavite, partikular na ang mga mangingisda na naapektuhan din ng oil spill. Hinatiran sila ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa ilalim ng Operation Bayanihan. Bukod sa pinsalang dulot ng bagyong Karina at Habagat sa mga mangingisda sa Bataan, panibagong pagsubok para sa kanila ang oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova. Malaki po naging epekto po sa amin nung nakalipas na mga araw, gaya nga po nung bagyo na dumaan at nasundan pa nga po nito na barge na lumubog. Dahil sa takot ng mga mamimili, malaki na raw ang lugi ng mga mangingisda kagaya ni Raimundo. Medyo masakit sa dibdib dahil minsan nung nakaraan wala pang oil spill, umabot ng 200 hanggang 250 ang per kilo. Ngayon halos kalahati ang nawala. Ito rin ang idinadaing ng mga taga Rosario, Cavite tulad ni Juvie na doble dagok ang kinakaharap. Sinira ng Habagat at Karina ang kanilang bahay at inabot din ang kanilang lugar ng pinsala ng oil spill. Hindi na kami gaano makalaot. Hindi ko alam kung paano mag-budget. Kahirapan po dahil po sa oil spill na yan. Dahil lumalaot po ang mga bangka namin, tapos hindi po nabibinta yung isda namin.
Agad nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Limay, Bataan at Rosario, Cavite para maghatid ng food packs para sa 8,000 individual na naapektuhan ng oil spill ang kabuhayan. Hindi po sila talaga makapalaot para mangisda. Kaya po naapektuhan po ang kanilang pamumuhay. Ganun din po yung suportang ibinibigay po nila sa kanilang pamilya. Maraming salamat po sa GMA Foundation na naabot kami ng tulong dito. Talagang sobrang hirap na po kami, ma'am. Katulad po sa amin dito na nasa tabing dagat lang po kami. Maraming salamat po sa mga kapuso nating nakipagbayanihan. At dahil po sa inyo, libu-libong mangingisda ang ating natulungan. Bumungos din ang suporta ng pamilya at mga kabarangay ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo na nag-abang sa welcome parade kanina. Ang kanyang lola, masayang-masaya raw na muling masilayan ang apo. Live mula sa Malate, Maynila, nakatutok si Jonathan Andal. Jonathan. Emil, hanggang ngayon ramdam pa rin ang Carlos Yulo fever dito sa kanilang barangay sa 711 sa Leverisa Street sa Malate, Maynila. Kanina ay dumagsa yung kanyang mga kabarangay, yung mga kabarangay ni Kaloy na hindi magkamayaw sa pagsalubong sa kanilang double Olympic champion. May dala pa silang standee ni Kaloy. Halos mapuno ang Quirino Avenue sa dami ng nag-abang. Kasama dyan ang kanyang lola na si Angelita Pokis at mga kapatid nito. Masaya raw siya na nakita ulit ang apo. Bagamat hindi raw nagtagpo ang mata nila dahil nagbibigay ng autograph noon si Kaloy. Ano pa kiramdam? Masaya. Maraming bata rin ang nag-aabang, lalo na yung mga gusto raw maging gymnast din tulad ni Kaloy. Ang ilan pang kabarangay ni Kaloy, very proud daw na nakita nila ng personal ang modern hero ngayon ng bansa na kapitbahay nila. Proud po ako dahil kabarangay ko po yan. Mabuhay ka, Kaloy! Uwi ka na sa Liberisa. Kasi po proud po ako sa kanya. Gusto ko din po maging kagaya niya. Emil, sabi ng kapitan ng barangay, sa Sabado magkakaroon sila ng salo-salo rito para sa piyesta at para na rin daw sa pagdiriwang nila kay Kaloy. Mula rito sa Malate, Maynila, balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jonathan Andal. Nadismaya ang Pinay Olympian golfer na si Dottie Ardina sa tila pagbaliktad niya sa kanya kaugnay ng viral video ng paglalabas niya ng hinaing sa anyay kakulangan ng uniform para sa Olympics. Sa video ni Ardina na nag-viral nitong weekend, pinapakita niya na dahil sa kawalan ng uniform, mano-mano ang pagdidikit niya ng Philippine flag sa kanilang damit. Sa isang post kagabi, sinabi ni Ardina na may nagpapatanggal sa kanya ng video pero hindi niya tinukoy kung sino. Sabi pa ni Ardina, tila sinisisi siya sa paglaki ng issue. Paglilinaw ni Dottie, walang dumating na competition uniform para sa kanila. Ang dumating lang daw ay mga collared shirt na hindi pang golf. Pero napilitan silang isuot dahil kailangang terno sila ng teammate na si Bianca Pagdanganan. Anya, may inutusang bumili ng panibagong mga t-shirt na pinalagyan ng Philippine flag pero nang dumating ito, hindi raw kasya sa kanila at nasa ilalim ng collar ang logo ng Pilipinas. Wala rin anyang ibinigay sa kanilang mga golf ball, head cover, gloves at golf umbrella. Panawagan ni Ardina, sana raw ay hindi na maulit ang nangyari at magkaroon ng maayos na komunikasyon. Sana rin daw ay wala ng atletang Pilipinong anyay magbukhang busabos at kawawa. Bago nito, sinabi ng National Golf Association of the Philippines at ng Philippine Olympic Committee sa isang pahayag na naipit sa logistics provider ang mga uniform ng mga golfer mula sa sponsor kaya binilhan sila ng damit sa Paris. Pero pagdating ng mga uniform, isa lang ang nagkasya kay Ardina. Bibilhan daw dapat sila ulit ng sponsor pero nagdesisyon na si Ardina na bumili ng sarili nilang damit. Punong-puno ng aksyon ang bagong Korean series na The Tyrant kung saan kabilang sa mga bibida si Oppa Kim, Son Ho. At ang cast gusto raw na makabisita sa Pilipinas. Makichika kay Nelson Canlas.
감사합니다. 감사합니다. Nagkaroon ng pagkakataon ang GMA Integrated News na ma-interview ang mga bida ng bagong Disney series na The Tyrant na kinabibilangan ni Jo Yun-soo, Cha Sung-won, Kim Seon-ho at Kim Kang-woo. Ayon sa 4 na Korean stars, hindi raw malayo ang mabisita nila ang Pilipinas in the near future para makabonding ang kanilang fans. 기회가 있다면 좋죠. 가게 되면. I hope so. If there's an opportunity, I'd love to go. We now live in an era where the global community can enjoy a TV show all together simultaneously, so I'd love to go. Maraming physical at action scenes ang The Tyrant, pero kakaibang hamon daw ang hinarap ni Kim Kang-woo. 센 액션들을 하셨기 I didn't have that much physical action, but I had a whole ton of English lines that I had to convey. And I'm supposed to be this person who lived in the U.S., so I bet that my pronunciation has to be just like a U.S. person. So I really tried hard to make sure that I sounded natural. Comeback naman ito ng certified OPA na may malaking fan base sa bansa na si Kim Seon-ho. Sumikat bilang si good boy ng startup. Bumida rin siya sa hometown Cha-Cha-Cha at kamakailan sa pelikulang The Shield. Sa simula pa lang daw ay excited na siyang mapabilang sa serye. 저는 박근영 감독님이랑 전작 I worked on Director Park's past film together, and I'm also a big fan of his The Witch franchise. And I love the action and dynamics between the characters in this show. And even before I got the script, Director Park told me about the narrative, the storyline, and I knew that it was going to be amazingly fun. At para kay Jo Yun-soo, instant fangirling ang proyekto para sa kanya. 사실 평소에도 어릴 때부터 So these are people that I saw in the TV growing up, and I'm a big fan of all these guys. So, just the thought of working alongside them made me have butterflies in my stomach. And they were so nice to me. They always looked out for me, and they would encourage me and give me a lot of advice regarding acting. So I think it was an honor for me to be able to work together on a project with them, and I regard myself as a very lucky person. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Honored at grateful si Sparkle star Gabby Garcia as she goes international para sa pelikulang Death March, at makakasama pa niya ang British action star na si Scott Adkins. Kamusta kaya sila as co-stars? Makichika kay Aubrey Carampel. Naka-costume pa si Sparkle star Gabby Garcia bilang si Nurse Teresa nang magpa-interview sa set ng international film na Death March sa Morong, Bataan. Isang karangalan daw para kay Gabby na mapili para sa role ng isang Filipino nurse na nagsilbi sa isang prisoners of war camp noong panahon ng World War II. Unique din ng character ko kasi isa akong babaeng nurse na Pinay, at most of the cast members kasi dito puro mga lalaki. And lalo na before, 'di ba, women were looked down upon. So abangan niyo kung anong mangyayaring kakaiba dito sa pelikulang ito. Makakasama ni Gabby ang British action star na si Scott Adkins, kaya tiyak daw na mapapasabak din siya sa mga maaksyong eksena. Exciting kasi syempre makaka-eksena ko si Scott dito sa mga fight scenes na to. Na-excite din ako makita siya in action. Si Scott nakilala sa kanyang mga ginawang action movies, lalo na sa Undisputed film series bilang si Yuri Boyka. Sa kanyang Instagram account, nag-post na si Scott ng pasilip sa kanyang karakter at sa kanilang shooting sa Bataan. I play a British soldier who was kidnapped and put in the Japanese prisoner of war camp and fought to fight for his life with the Japanese soldiers who were also karate masters. So lots of action, lots of fight scenes. Madalas daw silang magka-eksena ni Gabby. Ano naman kaya ang masasabi niya sa Kapuso star? This lovely girl, very nice, great actress, and I'm enjoying it here in the Philippines. I'm having a good time working with all the crew. They're very hard working. And I think we've got a good movie, so it's been a good experience. Nakakatuwa kasi he's so open, and kahit hindi niya shot, kunyari shot ko lang, he still supports me in the scene. Talagang nag-e-effort siya, and he's easy to talk to, very easy to have a conversation with. First time ni Scott sa Pilipinas, at isinama raw niya ang kanyang pamilya na nag-e-enjoy raw sa kanilang pamamasyal sa Subic Bay area. We have gone to some places around the Subic Bay, but they've been having a good time.
enjoying the food. And thank you for looking after me and giving me a warm greeting here in the country. A lot of people see me and shout, "Boyka!" So I'm glad that you like my movies. Ang Death March ay co-produced din ng Myriad Entertainment, ang kumpanya ni Asia's multimedia star Alden Richards at ng Reality MM Studios. Si Gabby marami raw natututuhan sa mga kasama niyang international stars and crew. Ang gagaan ng mga tao dito sa set. Very welcoming din tayo mga Filipino sa kanila. And it's nice to get to know their culture as well when it comes to working. I get to learn from them a lot. Aubrey Carambel, updated showbiz happenings. Fully paid na sa halagang mahigit 400,000 piso ang loteng binili sa Putatan, Muntinlupa sa isang developer. Pero ang titulo sa lote hindi na ibigay kaya nagpasaklolo silang mabawi ang perang ibinayad. Inaksyonan niya ng inyong Kapuso Action Man. Emosyonal na dumulog sa ginanap na serbisyong resibo nitong Hulyo sa GMA Action Center si Amelita. Yung stress po, pagod, tsaka po, hindi naman po kasi kami mayaman mag-asawa. Para po, ganunin po nila kami. Sumbong ni Amelita, nakabili siya ng 72 square meters na lote sa Putatan, Muntinlupa mula sa developer na Alice Grow Industrial and Development Corporation. July 2017 niya nabayaran ng buo ang lote na nagkakahalagang mahigit 400,000 piso. Fully paid po kami sa lote at saka po dun sa pag-transfer po ng title. Ngayon po, hindi na po namin mahagilap yung developer. Dahil hindi maibigay ng developer ang titulo, naghain sila ng reklamo sa Human Settlements Adjudication Commission o HSAC noong 2022. Kung nung nag-mediation po kami, wala po silang maibigay sa aming titulo. Sa inilabas na desisyon ng HSAC Enero ngayong 2024, pinawawalang bisa na ang contract to sell at deed of absolute sale sa pagitan ni Amelita at ng developer. Ipinag-uutos din ang kagawaran na ibalik ng developer kay Amelita ang mahigit 400,000 ibinayad niya para sa lote na may karagdagang 6% legal interest. Ipinagbabayad din ng 20,000 pisong moral damages, 20,000 pisong attorney's fees at 10,000 pisong multa ang developer. Panalo po kami sa refund. Nagpapalo po ngayon sa HSAC, wala pa po ulit po ganun. Mga kapuso, yung suliranin ni Ma'am Ami ukol po doon sa nagbayad na siya sa developer. Idudulog natin ngayon sa mga volunteer lawyers. Halika. Kailangan natin yun, makuha ang rate of execution. Yun yung ipapakita natin sa developer na Alice Grow Industrial and Development Corporation upang kayo ay tuluyang mabayaran sa refund na hinihingi nyo. Once na makakuha kayo ng rate of execution, mag-i-issue din ang HSAC ng notice of garnishment kung sakaling hindi sila magbayad. Ang notice of garnishment ibibigay sa mga bangko para malaman natin kung saang bangko sila merong bank account o kung saan sila may pera. Pagkatapos yung pera na yon, i-garnish yun in favor sa iyo. Sa ngayon ay nakapagpalabas na ng writ of execution ng HSAC. Ayon sa External Documentation Officer ng developer, isa raw ang mga papeles ng nabiling lote ni Amelita sa nawala ng dati nilang empleyado, kaya hindi na ipaproseso ang kanyang titulo. Naihanda na raw ng kumpanya ang refund ng pera at pwedeng nilang makuha sa kanilang opisina. Patuloy din nilang ipinoproseso ang iba pang kailangang bayaran kay Amelita. Nagpapasalamat si Amelita sa naging aksyon sa kanyang problema. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Inspirasyon at pag-asa. Yan daw ang ibinigay ng Pinoy Olympians, lalo na si double Olympic gold medalist Carlos Yulo sa mga Pilipinong atleta. Kabilang sa mga nagabang sa parada ng Pinoy Olympians, ang mga estudyanteng atleta na gustong masilayan ng kanilang mga idolo. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Marami sa mga taga-suporta ni Carlos Yulo na nag-abang sa luneta ay mga estudyanteng atleta. Isa sa kanila si Gio Mislang
lumalaban sa track and field sa Nueva Ecija at matagal nang tagahanga ng buhay atleta ni Carlos Yulo. Sobra po akong na-inspire sa kanya sa pagte-training po niya, kung paano po siya nagsumikap, paano po siya nagsibag sa pagte-training po niya. Sobra po akong natouch kasi kahit ako rin po, kahit simpleng player lang po ako, sobra po pong binibigay yung best ko kada training para makamit ko rin po yung gold medal. Artist din si Gio at si Carlos ang inspirasyon ng kanyang mga obra. Sobrang natouch po ako sa naging kwento po niya. Kaya mas inidulo ko pa po siya, kaya ginawa ko po siyang inspiration po sa pagdodrawing na rin po. Kanina habang naghihintay kay Carlos Yulo, si Gio sa Luneta, nag-sketch muna siya ng Eiffel Tower ng Paris. Kahit hindi niya raw ito matapos, iaabot pa rin daw kay Carlos bilang regalo. Kung may pagkakataon po na may bibigay ko yung painting ko, ibibigay ko po talaga siya. Sobrang sarap po sa pakiramdam bilang artist at athlete na rin po. Hanggang sa eto na, ang idolo ni Gio sakay ng malaking float na parang imposibleng lapitan. Huminto ang float at nagkaroon ng pagkakataong magpa-autograph ang mga fans, kabilang si Gio. Wagi si Gio. Sulit po yung pagod. Saya po. Thank you po. Makakita niyo lang po ito. Masaya na po ako. Tapos napirmahan niya pa po yung gawa ko kanina. Sabi nga ni Gio, idol si Carlos dahil binigyan niya ng pag-asa ang mga atleta na pwede palang umabot sa tuktok sa kabila ng mga limitasyon sa mga atleta sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Ipinasapina ng komite sa Senado ang mga may-ari ng MT Jason Bradley at MV Mirola 1 dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig. Kabilang ang mga ito sa 3 barkong lumubog at naglabas ng langis na nakaapekto sa Bataan, Bulacan, Metro Manila at Cavite. Sa pagdinig, sinabi ng Maritime Industry Authority o Marina na walang kaukulang safety documents ang MT Jason Bradley at MV Mirola 1. Ayon sa PCG, hindi dumaan sa kanila ang Mirola 1 bago ito lumayag mula Navotas. Humarap sa pagdinig ang operator ng MT Terra Nova na nagsabing kompleto sa permits at lisensya ang barko. May pahintulot din daw ang barko mula sa PCG na maglayag at wala na rin daw cyclone warning signal nang umalis sila. Ayon sa abogado ng Terra Nova, bukod sa insurance, sagot din ng Civil Liabilities Convention kung saan signatory ang Pilipinas ang mga compensation sa mga apektado ng oil spill. Bukod sa paglinis at pagpigil sa pagkalat ng langis, plano rin ng may-ari ng Terra Nova na magkaroon ng claim center para mas madaling makakuha ng compensation ang mga apektado. Samut-saring mukha ng pagiging proud at pagpupugay ang sumalubong sa mga pumarada kaninang Filipino Olympians. Game naman niyang sinuklian ng mga atleta sa iba't iba ring paraan. Nakatutok si Rafi Tima. Rafi! Emil, kasing init ng panahon yung mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa Olympics sa homecoming parade para sa ating Paris Olympians sa kahaba ng Roas Boulevard at Taft Avenue kanina. Kumakaway, nakikisigaw at paminsan-minsan sumasayaw. Ganyan kasaya ang 16 na atleta na sumama sa Olympic Homecoming Parade nang makita ang libu-libong Pinoy na sumalubong sa kanila sa parada. Sa kalagitnaan ng parada, may mga nagsimula na magtapon ng kanilang mga t-shirt, tuwalya at maging sapatos para papirmahan sa mga Olympians. Ang isang nakapagpapirma ng poster, walang pagsida ng tuwa na sa kabila ng dami ng tao, napapirmahan niya ang daladalang poster sa 2-time Paris Olympics gold medalist na si Carlos Yulo. Sa kahabaan ng parada, may mga sumunod pa sa convoy habang binabagtas nito ang kahabaan ng Roas Boulevard. Ilang beses namang nagsabi ng confetti ang helicopter ng Philippine Coast Guard at Philippine Air Force. Inabot ng kulang-kulang 2 oras ang parada. Ang mga construction worker na ito na hindi na makababa mula sa ginagawang gusali, todo kaway mula sa malayo. Ang isa namang ito, nagpakita ng kanyang gymnastics moves sa pagdaan ng motorcade ng mga Olympians. Sa kapal ng mga tao sa Taft Avenue, bahagyang bumagal ang motorcade. Pasado alas 6 na nakarating sa Rizal Memorial Stadium ang motorcade. Sa kabila ng mahabang oras na nakatayo sa initan, masaya pa rin ang mga Olympians sa kanilang pagbaba sa sinakyang motorcade truck.
Emil, mabilis na natapos yung programa dito sa Rizal Memorial Stadium pero yung karanasan kanina sa parada, tiyak na tumatak hindi lang sa mga atleta kundi maging sa mga Pinoy na matyagang nanood at nag-abang sa parada. Yan ang latest mula dito sa Rizal Memorial Stadium. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.